Lala, big winner material ba talaga o produkto lang ng apelyido? Disclaimer. Ang video na ito ay isang personal na opinyon at pagsusuri lamang base sa mga ipinapakitang kilos, emosyon, at pag-uugali ni Lela sa loob ng PBB, wala itong intensyong man-ire ng tao, pamilya, o personalidad, layunin lamang nitong magbigay ng mas malalim at balanseng pananaw para sa diskusyong makabuluhan. Big winner material ba talaga si Lela o nadadala lang ng emosyon at pangalan ng pamilya? Sa video na ito, susuriin natin kung bakit maraming naniniwala na si Lela ang isa sa pinakamalakas na kandidato sa PBB Club 2.0, at bakit may ilan ding nagdududa. Pag-uusapan natin ang kanyang pagiging totoo, lamang, relasyon sa pamilya, pati ang isyu ng pagiging nepo baby, at kung patas ba talagang husgahan si Lela dito. Isang analysis na may puso, may tanong, at may twist, dito lang sa Buzz Pinas. Alam nyo, sa dami ng housemates sa PBB Club 2.0, may mga taong agad mong makikita bilang strategic player, may mga tahimik pero deadly sa task, at meron ding, hindi ka nilalaban, pero tinatamaan ka. Doon pumapasok si Lela. Hindi siya yung maingay, hindi rin siya yung laging nasa gitna ng eksena, pero tuwing lalabas ang emosyon niya, parang may hinahatak sa loob ng dibdib mo, at tanong ngayon ng marami, sapat ba ang ganitong klaseng epekto para masabing big winner material? Pero eto ang twist. Ang lakas ni Lela ay siya ring dahilan kung bakit siya kinu-question. Kapag si Lela ang umiiyak, hindi siya nag-iinarte, ramdam mong hindi scripted, may hiya pa nga, may pagpipigil, yung tipong ayaw mong makita ng iba na mahina ka, pero hindi mo na rin kayang pigilan, at doon maraming nanonood ang natatamaan, lalo na yung may mga sugat pagdating sa pamilya, sa magulang, sa mga panahong hindi mo nasabi lahat. Pero sabay nun, may bumubulong na tanong. Totoo ba yan o dahil sanay na siya sa camera? Emosyon ba yan o privilege? At dito nagiging interesting si Lela. Kasi kung titignan mo ng mabuti, si Lela hindi yung taong humihingi ng lamang, siya yung nahihiya pa kapag nilalamang, yung tipo na tatawa muna, iwas muna, bago umamin na miss na niya, may awkwardness, may discomfort, at kadalasan, ang awkwardness ay tanda ng pagiging totoo, hindi ng pag-arte. Pero hindi natin pwedeng takasan ang isang isyu. Ang apelyido. May mga naniniwala na kaya malakas ang suporta kay Lela ay dahil sa pamilya niya, may mga nagsasabi na madali siyang mahalin kasi sanay na ang publiko sa mundong ginagalawan niya, at fair lang ang tanong na yan. Pero eto ang mas mahirap sagutin. Kung anak ka ng isang kilalang tao, kasalanan mo ba yon? Sa loob ng bahay, hindi mo dala ang achievements ng magulang mo, ang dala mo lang ay sarili mo, at sa mga task, sa pakikitungo sa housemates, sa pagharap sa emosyon, doon nahuhubaran ang pangalan. At si Lela, sa puntong yun, hindi siya nagtatago sa likod ng apelyido, hindi siya nangingibabaw, hindi rin siya nagpapabida, madalas nga, siya pa yung umaatres. At minsan, ang umaatres ang mas delikado. Kasi tahimik, pero ramdam. May mga housemates na kailangan ng spotlight para maramdaman, si Lela, kahit wala, may dating. Pero eto ang kritikal na bahagi. Ang pagiging mabait at totoo ay hindi automatic na pagiging big winner. Ang tanong, kaya ba ni Lela tumayo kapag hindi emosyon ang labanan? Kapag diskarte na, kapag mental game na, kapag kailangan mong pumili ng sarili mo kahit may masasaktan. Dito pa susubukan si Lela. Sa ngayon, ang lakas niya ay puso, connection, authenticity, pero ang big winner, hindi lang minamahal marunong ding lumaban. At kung matututunan ni Lela na ipaglaban ang sarili niya nang hindi nawawala ang lamang, doon siya magiging tunay na threat. Kasi kapag ang isang taong mabait ay natutong maging matatag, delikado yan. Kaya siguro maraming umiiyak sa mga eksena niya, hindi dahil sikat siya, kundi dahil may nakikita silang sarili nila, mga anak, mga magulang, mga pagkakataong hindi na maibabalik. At sa reality show na puno ng ingay, intriga, at strategy. Ang pagiging totoo ang pinakabihirang currency. Big winner material ba si Lela? Sa ngayon, hindi pa siya ang pinakamatalim na manlalaro. Pero siya ang pinakamalinaw ang puso. At minsan, sapat na yun para manalo hindi lang sa titulo, kundi sa mga taong nanonood. Ikaw, ano sa tingin mo? Emosyon lang ba ang puhunan ni Lela o isa siyang tahimik na big winner in the making? Ay comment mo ang opinion mo. Like, share, at subscribe para sa mas malalim na analysis ng PBB Club 2.0. Dito lang sa Buzz Pinas.